give thanks to the Lord and to sing praises to your name. O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Do you know that God has promised that no weapon formed against you shall prosper? In Isaiah 54:17. Ano ba yung mga weapons na yan? Na tinutukoy ko. Weapons is like yung mga sicknesses, virus, lahat ng mga pinagdadaanan natin mga problems. And even yung mga financial difficulty natin and personal problems natin. When the Lord says, no weapon formed against you shall prosper. Pwede mo sabihin natin yon? No weapon formed against me shall prosper. Ibig sabihin, sa lahat ng mga challenges na kakaharapin mo araw-araw, ikaw ay magiging mananagumpay. Hindi tayo matatalo ng kahit anong mga problema. Amen? Because we have a God who is in control. Amen? Our God is good. Amen? Our God is great. Amen? Nanilaan ko pong lahat na tumayo at tayo po'y manalangin sa Diyos. Nanilaan ko pong lahat na tumungo at ipigit ang ating mga mata at tayo po'y haharap at makikipag-usap sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos sa umaga nito. Kaya karapat-dapat lang na ituon natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa Kanya ngayong umaga. Aming Diyos, aming Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, aming po kinikilala ang iyong presensya sa aming buhay ngayong umaga, Panginoon. Aming po nilarespeto ang iyong pangalan, ang pangalan na mataas sa lahat ng mga pangalan. Panginoon, hinihiling po namin ang patuloy mong paglilinis sa aming mga puso. Ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ang paghawak sa aming mga damdamin, Panginoon, ngayong umaga. Lord, salamat dahil patuloy mong pinapaalala sa amin na kami yung mahal na mahal. Na ikaw ay laging nariyan para sa amin. Na ikaw ay aming Ama. Ikaw ay aming kaibigan na pwede namin masandalan araw-araw, Panginoon. Ano man ang mga kulang sa amin, Panginoon, ikaw ang magpuno. At ano man yung mga pagkukulang po namin, kami po yung patawarin po. Lord, maraming po salamat sa umagang ito. As we sing, Panginoon, yung mga kakantahin po namin, makikinig na yung mga salita na lang po, ikaw pa rin po ang aming maparangalan. Alisin mo po lahat ng distractions sa aming mga isipan. Nang sa gayon, patuloy po namin maituon ang aming mga puso, ang aming isip sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever.
when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. They will dance with joy like we're dancing now. They will dance with joy like we're dancing now. Move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons, be the empty soul be filled. And now there's breakthrough, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones, showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall in the name of Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Hallelujah. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Work them out in Jesus' name. Hallelujah. You crushed the darkness and made a fool of dead and brave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Hallelujah. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Hallelujah. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. God, we echo your God, we echo your victory. God, we echo your authority. God, we echo your
ating buhay ay laging tama. Naniniwala po ba tayo na ang Lord, sa bawat nangyayari sa buhay natin, plano na yun? Na He is the author of our lives. Ibig sabihin, as long as we surrender everything sa Kanya, makakaasa tayo na He will hold everything together. That we are confident that whatever season we may face, His faithfulness remains. Hallelujah. Amen. You come at the right time when I least expected, never behind. So why would I be surprised when you deliver every time? On mountain tops, you stay the same. On valley low, you never change. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. You are faithful. You go before me to prepare a blessing. You made a way. It's more than I could imagine, more than I can fathom or comprehend. On mountain tops, you stay the same. On valley low, you never change. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. And I believe, oh God, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Oh, you are faithful, God. God of my present, God of my future, you are
Your faithfulness remains, oh God, and I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and your Omega. You're in the middle. You hold it all together. Sabi dun sa kanta, you are the Alpha, you are the Omega. Ibig sabihin nun, He is also in the middle. Ano ibig sabihin nun? In every season of your life, He is there. You will never walk alone on this journey. Amen? Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Thank you for your blood. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I have known. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Due to my place, laid inside a tomb of sin, you were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now God has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light.
Jesus, for the blood. Come on, sing it out, church. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glory. Once again, let's sing it. Come on, church. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness. Isa pa. brought me from the darkness. You brought me from the darkness into glorious light. Pero may isa pa. Awitin natin. Thank Jesus, for the blood applied. Dami natin ang pag-ibig ng Panginoon. Jesus, It has washed me white. thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness. You brought me from the darkness. You brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Panginoon, sino ang tao para iyong mahalin ng sobra-sobra ng ganito? Panginoon, hindi mo lang binigay ang iyong sarili, but you gave up everything for us. Salamat dahil lagi mong pinapaalala sa amin na sa aming paglakad sa araw-araw ng buhay dito sa mundo, hindi kami nag-iisa. Lagi kami merong kasama, meron kaming kaibigan na magsasandalan, meron kaming ama na pwede namin tawagin araw-araw, oras-oras, minuto. Salamat dahil meron kaming tagapagligtas na siyang pinagmula ng pag-ibig, pagmamahal sa sangkatauhan, Panginoon. Kaya natuturing kami umibig sa aming kapwa, Panginoon. Lord, we thank you. We thank you, O God. We thank you. Kung ikaw ay sa panahon na to, kung ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok, why don't you thank God? Kasi alam mo, sa sarili mo nakasama natin ang Panginoon. Amen? You will never walk alone. You will never walk alone. Hallelujah. But before the last time, let's sing this song. Thank you, Jesus, for the blood applied. Hallelujah. For the last time, let's sing it out. Come on. Thank you, Jesus, for the blood. Yes, Lord. Thank you, Jesus, you has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness. You brought me from the darkness. You brought me from the darkness into glorious light. Malakas ang laktak po sa ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Sige po, makakaupo na po tayo na. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Siguro po marami sa atin nung last Friday ay nagbigay ng flowers and gifts sa ating mga loved ones. Kasi ano po it symbolize so masarap po magbigay dahil doon po natin na ipapakita yung pag-ibig at pagmamahal natin sa Panginoon. Pero as Christians, bilang mga minamahal na anak ng Diyos,
Bilang tayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, naniniwala po ba tayo na tayo ay nakareceive din ng greatest gift from Him. Dahil sa kanyang pag-ibig, binigay niya po sa atin ang kanyang kaisa-isang anak para tayo po ay maligtas. And today, we're able to love because Jesus first loved us. And ganoon din po sa ating pagbibigay na ipapakita po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. We are able to give dahil ang Panginoon po ang siya nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng kalakasan, ng skills na meron tayo for us to earn po. Sabi po dito sa Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which is His word to your ancestor as it today." Today we are able to give because our God, our Lord is a giving God. Amen. Ating po ipanalangin ang ating tithes and offering. Yes Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil ang lahat ng bagay na mayroon kami ay nagmumula po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa regalong kaligtasan sa amin. At maraming salamat sa iyong patuloy na pag-ibig. Nagdaan po ang isang linggo na muli ay inayaan nyo na magamit namin ang aming mga kakayahan na nagmumula sa inyo for us to be able, Panginoon, to provide sa aming family and maging blessing po sa aming iglesia. Panginoon, maraming salamat dahil you're not asking for what we don't have, but for what is already in our hands. Sa iyo pong lahat ng paborit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talata 1 hanggang 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Sa ating po lahat, good morning! Good morning po. Opo, ngayon po ay patuloy po nating pinapasinayaan, binibigyan po ng halaga ang pagmamahal, no? Ngayon po na month of February. Pero pagmamahal po ng Diyos ang ating po mataas na pinapahalagahan sa pagkakataon po ito. Siguro, tayo na mayroong pagkakataon o binigyan ng pagkakataon ni Lord na magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Diba? Siguro sa tanong na sino sa inyo ang mahal ang pamilya na meron tayo? Sagot natin ay Amen. Sino sa atin ang nabinigyan ng pagkakataon magkaroon ng mga anak, no? Mga anak, magulang sa mga anak na binibigyan natin ng pahalaga, ang talagang nagbibigay po ng pagmamahal sa kanila. Marahil ang sagot natin ay Amen. Amen? Okay. So, sobrang binibigyan natin ang pahalaga, ang pamilya, ang mag-asawa, ang mga anak natin bilang mga magulang. Marahil po pamahal din sa ating kaibigan, kamag-anak, at mga mahal sa buhay. Katunayan, sa pananalangin natin, sa ating mga kahilingan, sinasabi natin, Panginoon, kahit ang mga mahal namin sa buhay ay nawa ay makasumpong ng mabuting balita. Sa mga panahong hindi namin sila maabot, pero sa kagustuhan namin sila ay makakilala din sa Panginoon dahil sa pagmamahal namin sa kanila, iniibig namin na sila ay makakilala din sa Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, sa mga oras na ito, ang isa sa ating pong papaksain ay meron pong kahalagahan pagdating po sa isang relasyon o kaugnayan. So, ang pamagat po natin ngayon ay relasyong dapat pinapahalaga. Relasyong dapat ay pinapahalaga. Sayang naman ang relasyon ng isang pamilyang binuo ng Diyos dahil lang sa hindi pagpapahalaga sa relasyon na wasak. Sayang naman ang oportunidad na binigay ng Diyos para sa isang mag-asawa na hindi pinahalagaan ang relasyon na sira. Sayang naman ang mga relasyong ibinigay ng Diyos o pagpapahalaga sa isang magulang, sa mga anak, o sa mga magkakapatid, ngunit sa hindi pagpapahalaga sa isang relasyon
nawasak. Malungkot ang kwento na ang relasyon ang naging dahilan o hindi pagpapahalaga, kaya nawasak. Ang isa sana ay masaya, ang isa sana ay matatag, ang isa sana ay nagbibigay ng inspirasyon sa isa't isa, subalit dahil po sa hindi pagpapahalaga sa relasyon, nasira at ang kinahantungan ay isang nakakalungkot ng mga sitwasyon at mga pangyayari. Marahil, meron kayong mga ganong istorya at marahil meron din tayong mga naririnig na kwento galing sa labas o maaaring napapanood sa telebisyon o maaaring nababalitaan sa kahit anumang bagay. Mga relasyong maganda sana pero hindi naging mabuti. Mga artistang hinangaan natin, no? Ikinamangha ang magandang kasal, ikinamangha ang magandang preparasyon, ikinamangha at sinubaybayan ang kanilang pagiging magnobyo o kaya magnobya, at pagkatapos mabubulaga na lang tayo sa telebisyon, magkahiwalay na sila. O kaya naman, nagpalit na naman ng ibang pag-ibig. No? Minsan, naiinis tayo sa ganong istorya. Nalulungkot tayo sa ganong istorya. Nagkakaroon tayo ng pighati sa ating puso. At sana pinapangarap natin na huwag sanang dumating sa buhay natin ang ganong pangyayari. Pero, realidad, nangyayari, may pinangyayarihan, at meron po mga dahilan. Pero sa pagkakataong ito, ano man ang inyong kalagayan sa inyong pamilya, ano man ang kalagayan nyo sa inyong mga anak o sa inyong asawa, nawa ang mensaheng ito sa pagpapahalaga ng Diyos sa isang relasyon ay makatulong sa atin upang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang relasyon ng isa't isa sa bawat isa po sa atin. Malaki po ang pagpapahalaga ng Diyos sa isang relasyon. Halimbawa, kay Adan at kay Eva. Bago nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha niya muna ang lahat ng mabuti para sa tao. Pero nakakalungkot, ang magandang relasyon ni Adan at ni Eva sa Diyos, sinira ng pagsuway at ng kasalanan. Nasira. So, yung unang mga tao sa banal na kasulatan, si Abel at saka si Cain, na unang magkapatid, nang dahil sa hindi pagpapalaga ng relasyon sa unang magulang, ang naging dahilan, pinatay ni Cain si Abel. At nagsimula ang maraming mga taong unang nilikha ng Diyos, subalit dahil hindi na naman pinahalagaan ang relasyon at ugnayan sa isa't isa, sa panahon ni Noah, pamilya lamang niya ang naligtas na mayroong mabuting relasyon sa Diyos, at lahat ng sangkatauhan noong unang-unang panahon pinuksan ng Diyos sa pamamagitan ng baha. At siyempre nagkaroon uli ng panibagong pamilya, si Abraham, si Sarah, at saka si Isaac. Pero sa kwento ng pamilyang ito, hindi rin naging mabuti, sapagkat pumasok dito ang pag-aalilangan ni Sarah na sa kanyang katandaan ay hindi imposible sa Diyos na sila ay magkaroon ng anak. Hindi pa natapos ang kasaysayan sa loob ng 430 years na pagkaalipin ng mga Israelita o hinirang na bayan ng Diyos sa kamay ng Egyptyo, isang relasyon ang nangibabaw kay Moses. Nagkaroon siya ng puso para ilikas, sundin ang Diyos sa pagpapahalaga niya na ang kanyang bayan ay maialis sa pagkaalipin sa kamay ng Egyptyo sa loob ng 430 years. At sa kwento at kasaysayan, meron na buong BFF, no? Best Friend Forever. Sa panahon na yon, ang nagpakita ng halimbawa ng BFF ay si David at saka si Jonathan. Si Jonathan na anak ni na tatay si Saul, si King Saul na galit kay David nung siya ay maging hari, pero ang pananatili ng pagiging BFF ni David at ni Jonathan ay napanatili sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng magulang, tatay ni Jonathan, kay David na kaibigan ni Jonathan. Isang kwento at kasaysayan na naganap sa panahon naman ng magkakaibigan si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Hindi sila nag-iwanan. Pareho sila nagkaroon ng kaisipan na sumunod sa ating pong Panginoong Diyos noong mga panahon na yon. Hanggang dumating ang kasaysayan ni Joshua at ng kanyang buong pamilya na nagbigay ng deklarasyon. Sambahin na ninyo ang lahat ng gusto nyong sambahin, basta ako at ang aking buong sambahayan kay Yahweh lamang
maglilingkod. Hanggang dumating ang bagong tipan sa kasaysayan ng ating Panginoong Yesus na pumili ng 12 alagad. Subalit, ganun pa din, sa kabila ng si Jesus na ang kanilang karelasyon, ang ating Panginoong Yesus na ang kanyang kaugnayan, meron pa rin isa sa disipulo ang tumalikod sa kanya. At ito po ay si Judas Iscariote. Okay? And then, matapos na ang Panginoong Yesus umakyat sa langit, nabuhay na mabuli, siya ay nagpababa ng banal na espiritu na siyang kumilos sa iglesia, sa mga mananampalatayang sumampalataya kay Jesus na kung tawagin na iglesia, at ang kasaysayan na ito ay naganap sa aklat ng mga gawa hanggang sa dumating si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na kung saan nagkaroon ng napakaraming kaugnayan sa mga iglesia na kanyang naitatag at naitayo sa tulong ng Panginoong Jesucristo sa pagnubay ng banal na espiritu. Partikular ang iglesia sa Efeso, iglesia sa Corinto, iglesia sa Pilipos, iglesia sa Galacia, iglesia sa Colosas, iglesia sa Thessalonica. At alam po ba ninyo, ang pinakamagandang relasyon at kaugnayang itinatag ng Diyos sa kanyang minamahal ay ang pangakong langit. Salamat na lang sa Diyos sa kabila ng napakatagal na panahon na hindi na natin kayang alalahanin pa. Sa kauna-unahang pagsuway ng tao, hindi napagod ang Diyos na gumawa ng paraan para ang taong napahiwalay sa Kanya ay muling mapabalik. No? Muling may ugnay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos sa pag-ibig niya sa atin, sa Kanyang anak na si Jesucristo ibinigay sa atin at siyang nag-ugnay muli ng relasyon na ito. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon at mga minamahal na anak ng Diyos, gusto kong sabihin sa inyo, kung mahal niyo ang pamilya niyo, kung mahal niyo ang inyong mga anak, gusto kong ipaabot sa inyo, sobrang mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Palakpakan naman natin. Yung awitin kaninang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay pinatawad, tayo ay nilinis. Mamaya awitin natin yun. Napakagandang awit. Sobrang very touching, no? Sa puso natin ito. Kasi yan po ang rason kung bakit tayo ngayon ay nagsasama-sama. Kaya sabi nga po dito, ang sakripisyo at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, huwag lang tayong mapahiwalay sa Kanya. Yung sakripisyo at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay Kanyang ginawa, huwag lang tayong mapahiwalay sa Kanya. Ang ibang relasyon, ayaw na makita-kita. Ang ibang relasyon, di na baling hindi ka makita. Ang ibang relasyon, hindi na baling wala ka sa buhay ko. Pero sa Diyos, hindi pwede yung gano'n. Hahanap-hanapin ka ng Diyos, gagawa at gagawa siya ng paraan para ikaw ay muling bumalik sa Kanya. Okay, basahin natin muli. John 3:16-18, basa po tayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak. Ang tanging kahilingan lang ng Diyos, sumampalataya ka sa Kanya na totoo. Hindi lamang buhay na walang hanggan. Hindi lamang sa hindi tayo mapapahamak kapag tayo sumampalataya. Sa John 1:12-13, ito po ang sabi, subalit ang lahat ng tumanggap at ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos.
Hindi lamang buhay na walang hanggan sa pagsampalataya mo, kundi yung kagustuhan niya na magkaroon ulit kayo ng relasyon. Kaya ang sabi niya, sa sino man sa kanya itatanggap, bibigay niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ba kayo natutuwa? Paano kung pinabayaan na tayo ng Diyos? Paano kung pinahintulutan niya na ang kasamaan ay maghari dito at wala nang katotohanan na tumayo? Paano kung ang kadiliman ay siyang nangibabaw laban sa anumang uri ng kaliwanagan? Paano na tayo? Ano na ang kalagayan ko at kalagayan mo? Ano na ang klaseng pamilya na ating itataguyod sa panahong wala tayong maayos na relasyon sa ating Panginoon? Kaya naman ipinakita ng Diyos na ang kaugnayan nito ay mahalaga, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Efeso Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 18, basahin po natin. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos, no'y nabubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pag-ipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ng mga utos at mga lituntunin nito upang muli na dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaralan niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan dahil sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Tingnan po ninyo kung gaano ang laki ng pagpapahalaga ng Diyos sa isang relasyon. No? Katunayan, sa 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 9, basahin po natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Di ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nagagalak sa inyong puso? Na pagkalayo-layo natin sa Diyos, pero sa tamang panahon, kinatagpo ka ng Panginoon para makipag-ugnayan lamang sa Kanya. No? Iba-iba ang paraan ng Diyos. Merong ang pakikipag-ugnay niya sa ospital. Critical na ang buhay niya na makakilala sa Panginoon. Merong sa bilang buhay. Noon niya nakilala ang Panginoon. Meron sa isang aksidente na makilala niya ang Panginoon. Iba-iba. Merong lugmo ka sa problema. Dapang-dapa ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Tinatagpo ka ng Panginoon. Lahat ay gagawin ng Diyos para pahalagahan mo lang yung relasyon na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ang malaki suliranin natin, marami pa rin sa mga tao ang hindi nagpapahalaga sa relasyong ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kaya po, windang-windang pa rin ang kanyang buhay. No? Kahit ikaw ay merong ng maayos na pamilya, may kakayahan ka na mabuhay, may pera ka naman. Lahat ng bagay ay nasa iyo. Pero pag walang relasyon sa Diyos na namumuna sa isang pamilya, mababalitaan pa rin natin. Isang anak ng mayaman, pero nakabilanggo. Isang anak ng mayaman, pero gumagamit ng mga bawal na gamot. Pinag-uusapan ng lipunan sa isang hindi magandang istorya ng kanyang buhay. Kaya anong mensahe po ng Diyos? Ito po ang iba't ibang relasyong pinahalagahan ng Diyos.
Una po, number 1, pagtibayin ang relasyon ng mag-asawa. Salamat na lang sa Diyos kasi kahit ang banal na kasulatan, makikita natin yung kanyang pagtuturo. Sa isang simple lang naman na paraan ng pagtuturo. Una, lalaki, mahalin ang asawang babae. Kinikilig naman itong mga kababayan namin. Sabi ng isa, sabi ko na sa iyo, mahalin mo ako eh. Sabi naman isa, babae, magpasakop ka sa asawang lalaki. Sabi naman ng lalaki, ayan, ayaw mo kasi magpasakop, kaya hindi kita mamahalin. Gaya ng iglesia, napasasakop at nagmamahal. Parang napakasimple lang ng utos, di ba? Pero pag susundin, maayos talaga kahinatnan. Maayos talaga kahinatnan. Sipin mo, tayong mga kalalakihan, kung mamahalin natin ang ating asawa, kapalagay mo, hindi sila magpapasakop sa atin. Kaya naman sila hindi magpapasakop kasi hindi naman tayo nararamdaman nagmamahal. Parang ang pakiramdam nila sa atin, bossing. Parang ang pakiramdam nila sa atin, tayo lang yung may kakayahan na para sila buhay. Kaya kung tayo ay gumawa ng kaparaanan, parang hindi naman maramdaman ng ating mga asawa. Sa kabilang banda naman, ang babae naman, dapat nagpapasakop. Diba? Kasi babae kayo eh. So dapat lamang na ang inyong mga asawa, inyong iangat. Alam niyo po ba na ang ikaangat at ang paraan para makilala ang inyong asawa sa komunidad? Nasa babae din. Nasa babae din. Kapag kayo ng mga asawa namin, tinulungan niyo kami na maging maganda ang amin pong pangalan sa komunidad, na iayos ang aming mga buhay para na ikararangal din niya ng inyong kanya-kanyang pamilya. Pero pag napabalita ng kapitbahay, palagi na lang kami under sa inyo. Palagi nyo na lang kami inaaway. No? Palagi na lang nyo kami parang wala kami magawa sa inyo kapag kayo na nagsalita. Yan ang pag-uusapan ng kapitbahay. No? Ayun, kapitbahay natin, palagi na lang inaaway ng kanyang asawa. Di ba? Nakakapangit ng imahe sa pamilya meron tayo. Sa isang banda naman, kung ang babae naman ay talaga magpapasakop at ang lalaki naman ay tunay na mamahalin ang kanyang pamilya. Kahit mahirap, kahit nagdidildil lang yan sa asin, kahit na ito lang ang kanilang pagkain, pag ginagampanan ng kanilang tungkulin, nakakabuo sila ng isang pamilyang masaya. Di ba napapansin? Napakadami namang mga may kaya. Tayo naman ay may kanya-kanyang bahay. Tayo naman ay may kanya-kanyang trabaho. Pero pagmasdan nyo yung mga nasa karsada, pagmasdan nyo yung pamilyang natutulog sa karton, sa gabi, na mayroong mga anak, pagmasdan nyo sila, masaya naman sila. Kahit na sila namamalimos o kaya nangihingi ng pagkain sa kalsada, bit-bit-bit yung kanilang mga anak. Pero wala kang nakikita nagsasabulutan sa kalsada. Meron ba kayo nakita nagsasabulutan? Meron ba kayo nakikita nag-aaway, nagsisigawan na mga mahihirap at mga kapulubi? Wala akong napapansin. Ang lahat ng nakikita ko, mga simple lang na buhay. Humihingi ng pera, bit-bit ang kanilang mga anak. Pagkatapos nakikita ko natutulog sa bangketa, na sila magkakayakap sa gitna ng lamig, sa gitna ng meron kasi silang pagpapahalaga sa kanilang relasyon. Sila nga nagagawa nila. Tayo pa kaya na mga minamahal na anak ng Diyos ang hindi makagawa ng ganong kwento ng buhay. Kaya ano sabi ng Biblia? Efeso 5:21-33. 21, basa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop sa inyo ng Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. O ano, hihirit kayo? Mga babae, hihirit kayo? Kukumprontahin nyo yung salita ng Diyos? Kasi naman. Gampanan nyo ang magpasakop. May gagawin ang Diyos sa inyong mag-asawa. Amen? Kung paano nasasakop si Kristo ng iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Ito naman, para sa aming mga lalaki. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay
para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng kanya salita. Ano? Hihirit tayo? Na mga lalaki? Hihirit ba tayo? Na, kasi naman, itong aking asawa? Hindi. Gampanan kasi natin ang ating tungkulin. Nakatitiyak tayo, ang Diyos ay kikilos sa ating mga asa-asawa. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen. Ang importante at mahalaga, ginagampanan natin ang ating kanya-kanyang mga tungkulin. 29. Walang tao namumuhay sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. 30. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging iisa. Mayroon dito malalim na hiwaga, at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa ugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Wala namang maraming utos ang Diyos. Iisa ang utos ng Diyos sa ating mga lalaki. Mahalin ang ating asawa. Iisa ang utos sa inyong mga babae. Magpasakop kayo sa inyong asawa. Tanong, ginagampanan ba natin ang mga ito? Kasi kung hindi ginagampanan, hindi talaga magiging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa. Ama? Kaya ang lalaki ay matututong maghanap ng iba kasi hindi niya talaga tunay na mahal ang kanyang asawa. Tama? Kaya naman ang babae hindi magpapasakop kasi hindi rin naman niya talaga mahal ang kanyang asawa. Alam niyo, kahapon, nagkasal po ako, renewal of vow. No? Ibig sabihin, mga mag-asawa ng matagal, pero muli silang nagpalitan ng kanilang damdamin ng pagmamahal sa isa't isa. Kasama ko po si Ate Ellen kahapon sa isang church. Siyam na couple. Iba-iba po ang kanilang edad. Meron na talagang edad, meron naman medyo bata-bata pa. Ang isang naging kapansin-pansin sa akin, yung isang mag-asawa, na asawa niya ay bulag na o mahina na yung kanyang mata. No? E di siyempre, magbabaw sila. Akay-akay ng babae yung kanyang asawa. Yun namang asawa, hila-hila. Hanggang sa makrating sila doon sa altar. Pagkatapos nagbigay sila ng mga tipan sa isa't isa. Sabi ng babae, 44 years na kami na nagsasama. At dumating sa panahon na ang kanyang asawa ay ito na. Pero sabi niya, kahit ganyan ka hanggang sa ating pagtanda, aalagaan kita at mamahalin kita. Sabi naman nung kanyang asawa na wala na, parang inaasikaso na siya eh. Sabi niya sa akin, naging matatag ako at naging malakas ako dahil sa pagmamahal mo sa akin. Di ba? Nakakakilig sila. Dahil sa kanilang kalagayan, dahil sa pagmamahal, at dahil sa pagpapasakop, sa 44 years na pagsasama nila, nagawa nila na magsama ng maayos. Mga magulang ko, 87 years old, ang daddy ko bulag na. No? Ang mami ko na 83 or 84 years old, ang napakatsagang nag-aalaga kay daddy. Pagmamahal yan. Pagmamahal yan. Sa hindi nagmamahal sa isang alagain na, inisan ka na. Inutil na eh. Wala ka ng kwenta eh. Araw-araw na lang, ikaw na lang inaasikaso ko. Pagmiwiwi, pagpupupo, diba? Pero napakatyaga ng mami ko para sa daddy. Ang daddy ko naman, pilit na ipinaramdam yung pagmamahal sa mami ko. Dahil sa hirap na nararanasan ng mami ko para sa kanya. Diba? Mga minamahal ko sa Panginoon, ang relasyon ay napakahalaga sa Diyos. At ang isang pinagtitibay ng Diyos na relasyon ay ang relasyon
ng mag-asawa. Ng mag-asawa. No? Pangalawa, kaya sabi po dito pa pala na ang tagubilin ng Diyos sa mag-asawa ay lalo pang magpapatibay sa relasyon ng mag-asawa. Pangalawa po ay pagpapatibay ng relasyon ng magulang sa anak. O ito, simple din lang ito. O makinig kayo mga anak. Mga anak, sundin ang magulang. Sinusunod o hindi? Sabi ng mga magulang. Diba? Mga magulang naman. Mga magulang, palakihin sa disiplina sa aral ng Diyos ang mga anak. Sabi dito, magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Basahin natin, Efeso 6:1-4. Mga anak, sundin ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay. Ang paghaba ng inyong buhay, mga anak, ay nasa pagsunod at paggalang sa amin na inyong mga magulang. Sapagkat walang ituturo ang magulang sa ikasasama ng mga anak. Maliban na lang na ang magulang ay malayo-malayo sa Diyos at sobrang makasarili at nagkaroon lamang ng pamilya pero hindi niya nakita ang kahalagahan ng pagpapamilya. Pero ngayon nakakilala na tayo sa Panginoon, baguhin na natin yung konteksto. Kung ano man ang inyong sitwasyon ngayon, kung ano man ang naging kalagayan ninyo ngayon, naandyan na yan eh. Naandyan na yan. Ang tanging Diyos na lang ang inyong pag-asa para ayusin ang kung ano ang meron kayo ngayon. Halimbawa, wala na talaga si tatay. Halimbawa, si tatay ay hindi naging mabuting tatay. Si nanay hindi naging mabuting nanay. Pero kayong mga anak ay iminulat ng Diyos at nagpakilala ang Diyos sa inyo sa isang kaugnayan na dapat nyo lang siyang sundin. Kung ano yung kasalukuyan, doon kayo mabuhay kasama ang Diyos. Amen. At kung ano man ang kwentong nakaraan, maaaring pangit, maaaring nakakalungkot, yung kasalukuyan ang magpapatatag sa inyo kasama ang Diyos. Kung talagang wala na, hindi na kayang ibalik ang asawa. Kung talagang wala na, hindi na kayang bumalik ng magulang. Naandyan na yan eh. Pero, meron kang Diyos sa kasalukuyan na tutulong sa iyo para may ayos ang iyong buhay. Amen? Amen. Katulad na lahi ko sinasabi sa inyo, kami po ay lahi ng Espiritista. Lahi ang layo-layo namin sa Diyos. Pero na makakilala ang aking mga magulang sa tamang Panginoon, sa tamang direksyon, lagpas siya ang aking daddy. Ngayong nakilala ko ng Panginoon, ng pamilyang ito, mula ngayon, puputulin ko ang relasyon ko sa mali, dito tayo mga anak, sa tama. Diba? At nangyari nga ang lahat ng ito. Dahil ibinukod kami ng daddy ko sa pamilya kung saan tumikilala sa Diyos. Ito ang nangyari sa akin ng magkapamilya naman ako na sarili. Naiayos ko buhay ko dahil inayos ng Diyos ang lahat. Diba? Kaya kung ano man kayo, lagay na natin, broken family kami. It's okay. Wala magagawa. Broken family na kayo. Yan na talaga, himala na lang ng Diyos. Pero huwag mo nang dublihin ang pagkasira ng pamilyang meron kayo. Amen? Ayusin mo ang sarili mo. Ayusin mo ang mga anak mo. Ayusin mo ang iyong paghahanap buhay. At mabuhay kayo nang naaayon sa kung ano ang gusto ng Diyos. Magulang ka, mahalin mo sila. Mga anak ka, igalang mo ang iyong mga magulang. Mapapaayos ang buhay. Amen. Ganyan po yan. Ano sumunod dito? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik. Laban sa inyo, ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Yan ang lagi ko po ulit sinasabi sa inyo. Tayong mga magulang ang inspirasyon ng ating mga anak na susunod sa atin.
Nakakalungkot kung marinig natin sa ating mga anak, pag ako'y nag-asawa, gusto ko katulad ng kapitbahay ko. Gusto ko katulad ko ng pamilya ng kapitbahay ko. Malungkot yun. Pinakamasaya sa magulang, yung sasabihin ng inyong mga anak, pag ako'y nag-asawa, gusto ko katulad ng tatay ko. O kaya gusto ko katulad ng nanay ko. Again and again, hindi nangyari. Kasi masama si tatay, problema si nanay, hiwalay si tatay, hiwalay si nanay. Magkaganon pa man, okay na yun. Tanging luhod na lang sa Panginoon ang siya mag-aayos ng pamilyang mukhang hindi naging maayos. Pero, wag mo nang dagdagan. Wag mo nang sundan kasi malingay. Tama? Malingay. Wag mo nang sundan. Wag mong gantihan ang mali. Nangyari nga sa kanila, hindi pwede rin mangyari sa amin. Hindi pwedeng ganun. Kung ito ay kwento ng kasaysayan ng paghihiwalay at ikaw ay nagkapamilya, wag mong gayahin na maghihiwalay din kayo kasi nangyari din sa kanila. Anak na tayo ng Diyos. Kristiyano na tayo. Sumusunod na tayo sa yapak ng banal na kasulatan. Sundan na lang natin. Mga anak, igalang nyo at sundin ang inyong mga magulang. Mga magulang, tulungan naman natin ang ating mga anak na maitaguyod sila sa tamang konteksto ng banal na kasulatan. Amen ba yun? Kung mangyari yun, tulad ng kwento at karanasan ng aking pamilya, masaya, maayos, nasa Diyos, nakatapos ang aking mga anak na mabuti, lahat kami naglilingkod sa Panginoon, ang isang dahilan, merong Diyos lang kami na sinundan at sinunod namin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi dito, ang isang masayang tahanan ay nakadepende sa isang matatag at maayos na relasyon. Diba? Ang iba kasi, ang kwento ng kasaysayan nila, meron silang bahay, meron silang pera, meron silang... Hindi po ganun. Hindi po ganun. Ang tunay pong masaya, yung nakakasunod tayo sa tuntunin ng Diyos sa buhay natin. Yun po talaga ang masaya. Believe me, walang kwenta po yung mapapakita tayo sa Facebook na tayo ay nasa litong lugar, meron tayong ganito, meron tayong ganyan. Pero sa likod ng kwento ng mga ngiti, magulo ang pamilya nyo kasi wala kayong sinusunod na Panginoon sa buhay. Pangatlo po, hindi lang pagpapatibay sa magulang at mga anak sa relasyon ng mag-asawa, kundi pagpapatibay ng relasyon sa alipin at ng amo o employee and employer relationship. Sabi po dito, sundin ang inyong mga amo. Mga amo, maging mabait naman kayo sa inyong mga alipin, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa. Hindi naman. Sino ba mapopromote? O di ba yung mabuting katiwala ng kanyang boss, ng kanyang Panginoon? Sino ba ang pagkakatiwalaan ng higit na mas marami? Hindi ba yung mabuting katiwala at mabuting empleyado ng kanyang pinapasukang kumpanya? Di po ba? So huwag kayong magtataka kung hindi kayo mapupromote. Huwag kayong magtataka kung kayo ay masisisante. Huwag kayong magtataka kung hindi magiging maayos ang inyong performance at hindi matutuwa ang inyong mga bossing. Di ba? Eh sabi naman ng mga na Biblia, kayong mga bossing, huwag nyo naman itrato na parang alipin itong mga ito. At itrato nyo sila na isang kaibigan, kakilala, at mahal sa buhay para lalong maging maayos ang inyong relasyon. Kaya sabi dito, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman. Ito ang gusto kong sabihin. Kailangan natin ang isa't isa. Kung wala ang isa't isa, wala ang isa't isa. Magulo ba? Ano magulo? Kung walang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Kung wala ang isa't isa, wala ang isa't isa. Para naguluhan kayo Pero hindi yan. Kung wala ikaw at wala ako sa iyo, wala tayong dalawa. Tama ba yan? Ayun. At kung tayo naman ay hindi nagkakasundong dalawa, bali wala ang maging tayong dalawa. May hugot ako, ano? May hugot ako, di ba? Ganun din yan. Sa pagpapamilya, ganun din.
Hindi pwedeng hindi kayo nagkakaisa. Kasi baliwala ang isang pamilyang buo kung walang pagkakaisa, at titiyakin ko sa inyo, walang magiging isa't isa kung walang pagkakaisa. Kaya sabi dito, ang sagradong utos ng Diyos sa pagbubuklod ng isang matibay at hindi matitinag na relasyon ang kailangan ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa Matthew 22:37-39, basahin natin lahat. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyo. Pag nagsimula ang bawat isa na mahalin ang Diyos ng totoo sa kanyang puso, wala nang problema, wala nang dahilan para hindi magkaroon ng maayos na relasyon ng mag-asawa, ang magulang sa mga anak, ang mga anak sa magkakapatid, at ang ating relasyon sa kapitbahay man, kakilala, o mga kaibigan. Mga anak ko sa pananampalataya at minamahal na anak ng Diyos, kung sobra-sobra pinahalagahan ng Diyos ang kaugnayan, pwede ba pahalagahan niyo naman ang kaugnayan ng Diyos na ito? Ilapat naman natin sa kaugnayan natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapitbahay, kamag-anak man o kahit kanino man. Tayo po ay tumayong lahat. Alam nyo ba, na sa relasyon natin sa Panginoon sa kanyang ginawa, merong isang sobrang nagpatibay sa atin at ito ay ang dugo ng ating po Panginoon. Tawakan ko po ang Yada Worship. Awitin po natin yung pinaka-climax na awit po ng by the blood, yung dugo ng ating Panginoon Jesus. Yung pinaka-highlight. Yan, thank you Jesus for the blood. At tingnan mo na isa-isahin. Thank you Jesus for the blood applied. Sabi dito, salamat Panginoong Jesus sa iyong dugo na inilapat, no? Ipinagkaloob sa atin. Thank you Jesus, it has washed me white. Nang dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, yung ating karamihan, nilinis tayo. Next. Thank you Jesus, you have saved my life. Dahil sa ating Panginoong Jesus, niligtas niya ang ating buhay. You brought me from the darkness. Mula sa dilim, dinala tayo sa liwanag. Napakaganda ng ginawa mo. Sige po, awit natin ito. At awitin po natin ito ng meron pong puso na nagsasabing, Panginoon, salamat sa dugo mo. At dahil sa dugo yan, nagkaroon ako ng kaugnayan sa iyo. Taas po natin ang ating mga kamay. Habang inaawit po natin ito, awitin po natin ito ng may puso. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glory.
karanasan kami binigyan nyo ng pagkakataong magkaroon ng asawa, mga anak. Maaaring hindi kami naging matagumpay sa mga panahon na yon. Ang gulo-gulo, hindi sumunod sa iyong pinag-uutos. Ang mga asawang babae, hindi minahal ng mga lalaki. At ang mga lalaki naman ay hindi nagpasakop ang mga babae. Ang mga magulang ay imbis na ituwid, ipinahamak pang mga anak. At ang mga anak naman ay hindi naging magalang at hindi masunurin sa magulang. Hindi naging mabuting empleyado. Kaya napariwara ang buhay. Panginoon, ang lahat ng kabuluang ito, naandyan na yan. Tinagnan na namin yan. Nangyari na po ang lahat ng yan. Pero, subalit nang makilala ka namin aming Panginoon, nakilala namin na sa iyo ay merong pag-asa. Sa iyo ay merong pwedeng mangyari at pwedeng maghimala. Kaya naman, ang aming kanya-kanyang asawa, kung ito man ay napalayo sa iyo, ang aming kanya-kanyang mga anak, kung sila man ay nasa magulong sitwasyon at kaguluhan ng kanyang mga buhay, at hindi maayos ang relasyon ng mga magkasamahan. Sa pagkakataong ito, aming Diyos, kami po ay sama-samang lumuluhod sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa dugong nabayubay sa krus, na siyang magiging dahilan upang ang lahat ng relasyon ay mapanumbalik sa tama, may ayos at maging kalugod-lugod sa iyo, dahil walang imposible sa iyo, aming Panginoon. Sa iyong kamay na namin pinagkakatiwala ang kanilang mga buhay. At kami, sa kasalukuyang relasyon na meron kami, wala man ang aming asawa, wala man ang aming ibang mga anak, maguluhan ang sitwasyon, pero kami, sa kasalukuyang nagsasama-sama, na meron tamang kaisipan, pagmamahal, na meron tamang pananampalataya sa iisang Diyos, na walang imposible at kaya makagawa ang lahat ng bagay. Susundin namin kayo, Panginoon. Susundin namin kayo, Panginoon. Magiging mabuting ina kami ng aming mga anak. At magiging mabuting anak kami ng aming mga magulang. At magiging mabuti kaming anak na iyong minamahal, na magpapalakasan at magpapakatatag. Ano mga nakaraan ay ibinibigay na namin sa iyo. Pero kaya mo itong gawa ng kaparaanan kung iyo pong lulubin. Basta kami, aming Panginoon, wala kaming gagawin, kundi ang sumunod sa iyo, sampahin ka, sundin ka, at gawin kung ano ang ninanais mo. At isang bagay ang tiyak, maninisig na lang kami sa katotohanan na ang relasyong magulo ay iyong aayusin, inaayos, at nagpapatuloy na iaayos pa sa patuloy naming pagtitiwala sa iyo, aming Panginoon. Kaya naman sa aming Diyos na sobrang nagpahalaga sa relasyon namin, sa Panginoong Jesucristo naging dahilan, malayo man kami ay pinaglamig muli, pinatawad sa mga kasalanan, sa banal na Espiritu ang nagbigay sa amin at nagbigay tibay, ang siya namang patuloy na mag-ingat at gumabay sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.